Go. Magandang umaga. Ako po ay si Rica Meji Sarmiento mula sa grade 5 Nathaniel. Ang kwento ko po ay ang dalawang haring siga ni Rene o Villanueva. Handa na ba kayong makinig? Yes. Noong unang panahon, may dalawang haring siga. Sa hilaga ang kaharian ng Haring Emo. Sa timog naman ang kay Haring Purong. Matagal nang magkaaway ang dalawa. Malakas maghilik si Haring Emo. Dugundong ang dighay ni Haring Purong. Inis na inis sila sa isa't isa dahil nagugulat ang mga apo nila. Kaya nagpasyang magyera ang dalawa. Mas mabuting pag-usapan ng problema, sabi na tagapayo nila. Pero hindi nakinig ang dalawang maton sa kahit kanino. Ubusan ng lahi, hamon ni Haring Emo. Hanggang sa huling patak ng dugo, suntok ni Haring Purong. Nilusob ng armada ni Haring Emo ang kaharian sa timog. Sinalakay ng hukbo ni Haring Purong ang kaharian sa hilaga. Libo-libo ang napinsala at nasaktan. Maraming buhay at gusali ang nagkasira-sira. Maraming lugar ang nagkagiba-giba. Pag-usapan ninyo ang problema. Payo ng marami sa dalawang hari, pero parang wala silang narinig. Nagpatuloy ang kanilang giyera. Kanyon, kabi-kabila. Bomba, araw-gabi, walang sawa. Ang digmaan ay tumagal ng tumagal. Bumilang ng buwan at mga taon. Walang nananalo, wala ring natatalo. Ang timog at ang hilaga, pareho lamang nalulumpo. Habang ang dalawang hari ay patanda na patanda. Ang mga apo nila ay lumaking magkababata at magkaibigan kahit walang hinto ang laban. Walang tigil ang labanan. Giyera ay walang katapusan. Hanggang isang araw, hindi na nakatiis ang mga apo sa tuhod ng dalawang siga. Lolo, itigil niyo na po ang tigmaan. Sa ubusan po ng lahi. Walang matitira sa atin. Lahat tayo masasawi. Parang natauhan sa narinig ang mga ulyaning siga. Parang biglang sinumpong ng rayum at hika. At dahil ang dalawa ay parehong mapagmahal sa mga apo, pumayag silang magharap at mag-usap. Sa lakas ng hilik mo, naiistorbo ang mga apo ko. Sa lakas ng dighay mo, nagugulat ang mga apo ko. Hindi naman po, sagot ng mga apo. Nagkasundo ang dalawa na tapusin na ang kanilang gulo. Alang-alang sa kanilang mga apo at alang-alang sa halat ng bata. Pumirma sila sa kasunduan ng kapayapaan. Magmula noon, natahimik ang hilaga at timog. Ang dalawang bayan ay naging payapa. Nakapagtayo ng mga paaralan at negosyo. Umunlad ang dalawang bayan at ang dalawang hari. Di maawat-awat sa pag-alaga sa kanilang sangkaterbang apo.